to Puka Beach! These are the local, our local residents. Dito po sila naghahanap buhay. Then, ating Puka Beach is really the business ground para sa ating mga local residents. At kailangan natin mapanatili na ito ay ma-preserve ang pinaghahanapan nila ng anak. Ito ay nagtaguyod ng mga anak nila para makatungtong sa kolehiyo at makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Hello! Skewing. Skewing is Puka shell. Yan. Yan po. Slow labayin. Ito yung mga nadampot nila. So, may class C. Halo-halo na, may busto, no? And they will practice this. May class B para maging ganap mag-quintas na, no? Gawa sa Puka. Okay? Yan po. There are the different livelihood po. Meron tayo dito sa ating Puka Beach. So, as you can see, no, our beach brings different livelihood for our local Yapaknan residents. Am I right, Cons? No? Yeah. So, this is a very important place for every Yapaknan. Dahil dito ang hanap buhay ng bawat isa. Sabi ko nga na ito ang taguyod ang pamilya, papaaral ang mga anak because of Puka Beach at tinawag na Puka Beach because of Puka shell. O ito yung first phase sa process kung paano na-perform ang Puka shell. Ito naman yung pasyak kung saan nagmula ang buslo. No? Buslo yan. Dago-dago diway.
Welcome to Red Apple Restaurant. 1994, the former Puka Grande restaurant, the first restaurant at Puka Beach, way back 1994. Okay mga kabarangay, kaharap ko ang mga tumandok no sa Barangay Yapak na kung saan ay may ilang pagkukwentuhan kaming gagawin ngayong araw mga kabarangay. Una si Lola Maria Vargas. Ilang taon ka na la? 86. 86. Baw. Masiling naton nga grabe ang pagpapala mat Ginoo si mo no? Ikaw din ka Ginoo nga? Hindi git akong inunga ni Tatay Sisto. Hindi kami nag-star bago mamatay si Tatay. Hindi kami. Sino nga lang tatay mo kag nanay gani? Sixto Vargas ang si Susana Solano. Gali, ba mga taga-Yapak gid ay no? Naalala pa nimo ang Chimpo Yapak? Oo. Nga tagsilhe. Oo. Oo. Hugdo kami naobra hasta matapos ang sihi. Bye-bye. Mga kulintas ka ba Alam, yun? mga kulintas, mga wash out. Bago ang Chimpo Yapak at Pukasyel, ano ang pangabuhi dyan, no? Gapananom ka mo? Pananom kami. Tanong kami tinayo, kamuti, saging. Saging. Oo, May mais pa. mga ispa. Ay. Oh. Ang akong tatay kanuna, kan Chimpo Yapak o Diyaman. Kung mag-uli mo kanuna, nagadaray mo at kamuti, isa pa ka panami nga kamuti at Burakay o Yapak, no? Basi nami blang kamuti at Yapak. Dahil natamis ko no ang kamuti di sa Yapak. Masadya ko no nga kanon. So sa ano balaran? Sa lugta, no? Sa lugta nga masadya ng lugta. Kanuna dyan, agyan pa nimo ang puro panaksay. Oo, amo. Libot kami payas bilat. Ay. Wala. Sige angoy, sige. Kwan kami sa kwan kaadlaw gabi eh. So dyan sa lugta ngaya, o dyan kamugin o ngagid? Oo, digit kami na tabo. Ading kampi ang balay nyo dati? Hindi niya. So kanuna ba, iwa agid it pangaran, ano artisyan, bubon pa ka mo? Oo, bubon, siyapak. So kung siyapak ka ako tubi. Ano, may galon ka mo o sag-ob o? Sag-ob, ang waterkan. O dyan sa Yapak may kawayan kanuna? Oo, di ko ayan na dyan. Ay, tamis ang tubi sa yapak. Ano to, bubon? Bubon. Ang bubon nga raw, dyan pa waron? Diyan pa. Yan pa ang tubi. Galing ibagon ang tubi. Agin siminto da. So may nagalabaman to, aga sarok yapon? Oo. Yung ba may gasalok pa, may nagalamba. Okay, salamat gid na Maria. Ang sunod naton mga kabarangay si Lola Virginia. Lola Virginia, kamusta ka? Bayad man. Naalala nimo nga nagapananom kamot kinayo kanuna dya? Oo, yung mauran, amon obraw di. Dati kami manugtanom kamuti, mais, pagay, kinayo, saging. May palay pa kanuna dya? Oo, mga yabog. Tapos ay ang amon gilang ginaan, obra, ay imo gilang ran. Buhi pa si tatay ag sinanay. Ano gani ang ginakaong may tunok-tunok di sa Yapak ko? Guayan. Agwayan! Oo. Imo ran ang ginasuka namon sa pag-abot is gutom. Ang guayan. Agbil. Halimbawa, kung gaan yung mga pananom marang ginabligyan ninyo o para lang panihapon ka pamahaw, ay maberang kita kanuna? Oo, kung ayanan man is nagamulis diya sa amon, ginabligan mo ng iba. Pero ang iba, hindi ba naman na amon man. Ang imaw lang man amon hiligot mo. Mga kinayo nga lang saging, kamuti. Ay, E kanuna, nagakon man ka mo, may panaksay man dya? oo.
Ang puway kami panaksay, gugabi eh. Pangurgos, no? Oo. Imaran amon pangita, wa gid sa tatay kapanginti, pang mulit kan kami panaksay. Tay Bernie, kamusta ikaw? Ay, Kamusta ka? kamil mana. Ano nagapang namin ka dya? Gat mga naman ko. Di ang ka pangabot. Di lang man ko to siya. Wa ka abot na ba? Oo, Yapak lang. pak lang. O dami mo ko nasmunok manok ka. Wa man. Wa man ako kabot ng mano ka. Kinakadlawan gat mo ka, no? Wa. Diyan, pak. Yapak lang gid. O Oo. tablas ko no, nagayok. Wa. Ang nakasawa sa katablas. Og to ka naksawa, pero nakarana ko tablas wa. Wa man ko karana sagdan. Wa bi ko nubya dyan eh. Ano? Wa man ako nubya nilaan. Agle. Ay, di la siya pak ni. Ako gwapuhon si mo nga. Hay, halimbawa, nga udya sa yapak hay abo mais, abo kinayo, abo nga mga utanon. Oh, Ayok to ra kami ga pamugon man. Mga kinayo, gagalip. gapananggot ka kuno na o may iba gapananggot ya? Nga pananggot mo na ko itong una. Ay gapananggot ka o? Oo. O naagyan mo nga ginasara mo lat mong ipon ang tuba. Oo. Agyan ko ran. Diyan mo. Oo. Ambal ko si mo eh. Tapos mamalian da yon. Oo, maliyan na yun. Tapos bakalit babulgam nga tarsan lang ran. Oo. Di ba? Oo. Pero di ko pati nga wakat sunok manok abot ay. Wai ko kabot ng manok eh. Isang balabag? Oo. Gapang linti man ikaw munit. Hindi la siya pa sagdan. Gapang munit man ikaw o gapan linti? Panintim na ko ito na. Basi kumplat talam lay mong igo? Oo, paninti. Tanom it mga kinayo, kamuti, orang. O galagari ko no ano ang ginalagari? Galagari man. Lamat. Ang kanuna ka ba ang lagari nga ran nga ang habang ran? Mano-mano. Moran. Pamuk. Mano-mano ang tawag ran? Ano ginalagari nyo? Kahoy o kokolamber? Kahoy. Abo dya kanuna kahoy si apak no? Oo. Abo man amo dya no? Abo ang mo di. May sawa, may nakita may kasawa dya? Oo, mga sawa. Diyan ko sawa di. Tandaan ko ng kabog. Oo. Nami ko na adubuhon ran. Pag namaril ka kanuna, dit mga kabog, panirador, namito na adubuhon. Oo. Ay kaya bawal ron ay. Bawal yun eh. O dya sa lugta nga, o dya ikaw ginunga? Oo. Hindi lang. O di gina. Ang itsura at lugta nga kanuna, bukot imo yan o. Ha? Ang itsura at lugta nga ng lugar nga dya, bukot imo yan o. Bukon. Ay ano ang nakita mo dya kanuna kang istope ikaw? Ha? Ano ang nakita mo dya kanuna kang istope ikaw? Ay, mga kahoy rin eh. Kung makita, yun ha. Kaingin naman ang tamnan at mga kinayo, mais. May mga kawayan ay no? Ah, May mga kawayan. uwa kami ko ayan to na di. Yo, Mag-uaran. So pila ng edad? Nga stintagon. Si Tinta Kagalis, andayo, Cinta eh. Oo. Akamangurang liya? Stintagon ako. Ng edad. Saudya nga lugta ay may ginatawag bala nga gaabot sa atong kabuhi nga masiling kita nga daw may ara ata nga magawa kita dyan. Ano ang imo nga damdamin? Oo, may tawagin mat at dulo sa atong yung ta nga dyan. So ano ba imong damdamin nga iwanan rin nyo abi? Halimbawa abi, manakaran? Sakit sa isa. Sakit sa puso nga. Aywanan naman. May bahol nga sentimental value, no? Oo, hindi naman niya pag aywan gid, kundi hundigit kami. So ano man ang imo nga pangamuyo? Ano man imo nga handom nga ang salugta nga yaw dya? Gabi nga amon yung ta, hindi kita namon tao sa iba, kundi tumandok kami nga daw di. Amon aja. Ay tapos, bugon ay kanamon. Paano ana? Kung bugon sa amon ang lugta.
Ay din kami mauli. Mara na isa ka pamanggutano na binos, ang isa ka mga tumandok. So abo ka mo dyan nga mga tumandok sa Yapak, di ba, no? Abo. Sa aho, di lagi sa kong mga kaapuan, abo. Ang imo mga apo dyan, kapilaron? Aba, katlo, nakaabot yung katlo. Apo. May apo ka ba sa tuhod? May apo sa dapa-dapa? Ay, dapat Sa, dali langin. Makaabot sa dapat. Pangatlong apo. Makaabot kami sa apo. Makaabot pa kami apag na apo. Ang imaw Japon among kagawasan dyan. Salamat sa Ginoo. 12 nga kanuna, biya, buo nga no? Kami, 11 kami ay. Marang gani nga kung magra si nanay pinayukan lang ka. Bawa pa maubos to ang aso di kaboto. Ubos ron. Oo, mauran. Abo bay? No. Kung mga daywa lang Yan akon mga unga. Nga hugto pa kami sa baybay. Oo. Gatuwa kami mga bisan ano lang. Ay mga ungawat na pili. Kaon na sandala kaon. Ay wa man kung siya dis wa pila sa nagagko. Dahil pa kaon sa nay. Sang pag-abot it po kasyel, ang sihi lang ito, nakagrasya man kami sa nakapambot kami, nakamakina kami at panahian lang ran. Kag nakabakal kami sa lublak nga 500. Baw may lublak ka balay kanuna mga 70s. Do may kaya-kaya karon bunga it ng kuan pukasyel. Oh, kamusta ka mo diyan sa una? Kaabo anang umbra namon. Sa pukasil nga ran, wa gigi kami ran saga jantan jan gilang kami. Maayag, mamuot si ibaligya man namon. Si Tay Bernie no? Ha? Berning? Daran siguro Timot Masyar? Oo. No. Ang chimpose So, kasi ito ay trabaho man kami ito. Ay, pandiawat naman sa bugas. So mga kabarangay, mara ang historya it aton nga mga lolo't lola. Diri naging unga, inabot nga 80 anyos no sa sining lugar sa Barangay Yapak, mga tumandok gid. Kag nakaabot ron ikatlong henerasyon ang inyong mga apo ay no. Oh, diri nga lugar kag sila ni mga kabarangay saksi nga pamatuod nga wala pa ang pag-boom tourism industry sa Boracay, ari na sila. No? Mga kinayo pa lang kag mga mais, mga balyakag kag mga agwayan. No? Kag mga gapananggot pa ikaw kanuna no? Ay kaya gapananggot pa ikaw waron. Waron. Warong gapananggot si Tay Berning. Okay. So mga kabarangay ginapakita diri ini nga mga tumandok hay mga tawugid itiyapak diri ginunga no kag nagpangabuhi hasta nakaabot tatlong henerasyon sa andang kaapuhan o gihapon may lawas gihapon kag maabutan nila nga amo nga mga sitwasyon ahay mga kabarangay no nga sa diin ang ilang nga mga sitwasyon ano blang padya nga magahulat sa ila bilang mga tumandok ng Barangay Yapak sa Islat Boracay nga sa diin ang aton Boracay ay ara sa pag booming no sang napakaraming turista. So mga kabarangay, mabuhay ang mga tagayapak nga mga tumandok sa mga Vargas family at Manalo family at iba pang mga pamilya nga sa diin ay sila nagakabuhi sa yapak mga mapayapa nga sa kabila sang lahat may mga raming mga pagsubok na dumating sa kanilang mga buhay. Mga kabarangay, karap po natin si Honorable Fernando Evangelio de los Reyes, ang kagawad ng Barangay Yapak. Atin po siyang tanungin mga kabarangay kaugnay sa Pukasyel, no? Dito kami ngayon sa Puka Beach ng Barangay Yapak dahil may gaganapin silang Pukasyel Festival. At bigyan muna namin kayo ng konting background at alam natin si Sir Evangelio ay tumandok na yapak noon at isang guro na may malalim na kaalaman kaugnay sa Pukasyel. Paano sir nagsimula ang Pukasyel? First of all, no, good day, partner, no. Meron po kasi tayo tinatawag na tongue transmitted history as to where and when Pukasyel was discovered, no. So kung saan ito na discover, dito po makikita sa ating
beach na kung saan sa ngayon po ay tinatawag natin itong Puka Beach. But traditionally, our local folks call or name this place as Baybay Yapak. And as the time passes by, and because of the popularity of this stone with a hole at the center, wherein in Hawaii it is called Puka. So this beach is now called Puka Beach, wherein the puka shells are abundant in this beach, partner. So when the puka shell was discovered, according to the Tang transmitted history, puka shell was discovered in the early 1970s, partner. So that time, there was a rampant extraction of pebbles in this area, no, in this beach, partner. Wash out na tinatawag nila, na kung saan the people coming from different places in Aklan, in Region 6, and even in the Philippines, they came together, no, and they extracted the pebbles, or yung tinatawag nilang wash out, partner. And some of them noticed that, no, they noticed that there is a shiny stone, a piece of stone with a hole at the center, no, and somebody took it and they observed that there are plenty of this. So they skewed using a nylon string to form a necklace, and it was elegant. So nakita ng mga tao at sabi, ang ganda nitong gawing kwintas. And there is also a speculation coming from the elders that somebody brought this puka shell outside the island, and there is also a news that Elizabeth Taylor, a Hollywood actress, wore this puka shell necklace, and her co-stars, her how do you call this, actresses and actors, TV personalities, ask her, where did you get this where did you get this kind of necklace? And she said, from one of the islands in the Philippines called Boracay, specifically in Puka Beach. So according to the elders, started the time, many tourists are coming in Boracay, and they wanted to go to Puka Beach, and they want to pick, no, puka shells on the seashores. You know, yung puka shell na ito, partner, these are available dito po sa ating seashores. Yan po. So 1970s, no? And because of that occurrence, the Boracay became well known because the tourists discovered not only Puka Beach, no, is the best beach in the island, but the entire island, specifically the Long Beach, is really fantastic, and this brought the thousands of tourists to come in Boracay. Meaning, ang pag-boom ng isla ng Boracay, mas nauna ang Puka Beach o ang Yapak. Yes, that is what the history said, partner, no? Because of the puka shell, ito yung unang sumikat sa international platform, at sinabi nila, oh, punta tayong Boracay because we wanted to pick some puka shells at Puka Beach. Nung pumunta sila dito, then they discovered the other places. Oh, may Long Beach pa rin pala dito. There are other beaches in this island that we can say maganda rin. So, you know, because of the power of mouth, no, the power of mouth, ay naikalat sa buong mundo na may magandang beach at may magandang island dito sa Pilipinas, at yun ay ang makikita sa Boracay Island. So, napag-alaman ko na may ordinansa raw na ginawa. Yes, partner, no? So, for the information of everyone, so meron po tayong barangay ordinance na about to be approved sa ating SB member. This is what we called, or declaring, no? Declaring our barangay and religious fiesta as Puka Shell Festival, that
held every 9th, 10th, 11th day of February. Yun ang panunahang ordinansa na mula ng Mapoka. Yes, partner, no? Meron, yun yung kanunang. Marami pang mga ordinance akong nakabinbin, but that is the number one ordinance that already in the SB level. So yan Konsa, no, na kung saan ay na-establish itong Puka Beach because of shells na kinukuwento mo, at ito ay mananatiling tourist attraction, ano? Opo. Ang Puka Beach dahil dun sa Puka Shell. At saka makita natin White Beach din no? Itong Barangay Yapak. Yes, partner, no? And if you observe yung white sand natin dito is not really fine as what we have in the Long Beach, but you know, this signifies that there are plenty of different shells present in our ocean, and that Puka shell actually, partner, is a remains of shell, or so the terminal helix of a shell, and the shell is called dago-dago in our vernacular language, no? So yan yung pinaka dulo, no? or the helix, terminal helix part of a shell. Now because of the natural forces, as you can see, partner, no, the strong waves, the strong current, no, it process naturally the shell called dago-dago, because of the friction happen beneath the ocean, no, it forms the Puka shell 100 years after the 100 years after the process, natural process. It's a nature forces. Thank you, Kon, sa konting background ng Puka Shells, no? Na nangyari dito sa Barangay Yapak at maraming nakinabang noon, at kasama na itong pag-boom ng isla ng Boracay dahil nakilala rin sa pagsimula ng Puka Shell. Partner, thank you very much also for the opportunity, for giving me an opportunity to share something about our prestigious beach in Barangay Yapak. And of course, no, we are inviting our people from Boracay Island, from the municipality of Malay, from Aklan, or let us say from all over the world to join with us in our Puka Shell Festival that will happen on February 9, 10, and 11 here at Barangay Yapak. Thank you very much, partner. Mga kabarangay, kaharap ko ngayon si Honorable Girly Solano ng Barangay Yapak. Alamin natin, mga kabarangay, ang Puka Festival dito sa Barangay Yapak na gaganapin ngayong February. Ano-ano ho bang makikita, konsihal, dito sa Puka Festival na gaganapin dito sa inyong barangay? Okay, before that, SB, no, magkakaroon muna tayo ng parade from our boundary sa Sitio Hagdan going here sa atin na Puka Beach, and then with a short program, and magkakaroon po ng contest, yung kung sinong makahanap ng pinakamaraming Puka Shell ay magkakaroon po ng siya po ang mananalo, at may cash prize po tayo dyan. And after that, babalik din po tayo doon sa covered court kasi meron po tayong mga delicacies na from Yapak itself, no? And yun po, tsaka on the afternoon, alauna ng hapon, magkakaroon din po ng demonstration ng mga tribes, ng different tribes. Magkakaroon din po ng contest doon. So, isang pinakamaganda pala itong festival na gaganapin. Ito ba'y kanaunahang Puka Shell Festival? SB, ito po ay ang relaunching natin because we have done this last February 9, 2020. So, na-stop lang po siya because of pandemic. But ngayon po, since okay naman po yung sitwasyon natin dito sa Boracay, then we are hoping na annually na po ito. And as yung kay Consial Fernando, since siya po yung ating committee sa environment at siya po yung nag-initiate ng programa na ito, yun po ay mangyayari po dito sa Puka Beach. Yun po. So, pwede ba nating imbitahan ang
mga sari-saring mga turista o mga kabarangay, mga kabayan natin na saksihan itong Pokashel Festival? Okay, to everyone, we are, in behalf of Yapak Barangay Council, headed by our punong barangay Honorable Hector A. Kasidsid, we are cordially inviting everyone to please join us on our relaunching Pokashel Festival. Will be done on February 9 of 2024. Yung mga kabarangay, no, kanina sa pagtanong natin na meron silang activities na mag-ipon ng mga, magkuha ng mga Pokashel. Opo. Dito ngayon natin makikita kung ano ang Pokashel kung kayo ay pupunta sa naturang Yes. festival. Tama po yan, SB. So mga kabarangay, punta po kayo sa darating na February. February 9, 2024. Halina po kayo at tunghayan at i-enjoy ang Puka Beach na kung saan po ay nauna pong na well-known ang Boracay because of Puka Shells. Yan po. Thank you so much. Mensahe mo sa Pokashel Festival sa Barangay Yapak? Yes, ang ganda no na yung mga concept na binigay ko sa kanila na there will be Pokashel picking contest no. Kako dapat ano ba ang kasi Pokashel festival, ano ba kako ang ano na ano gagawin? Ako dapat kako meron kayong contest sa Pokashel picking. So, of course may mga prizes yan and sabi ko dapat sa mga tourist lang, hindi pwede sa mga taga dito. Alam natin yung mag ano yan eh. So, ang dapat ang mag-ano niyan, yung mga tourist, bigyan sila mga t-shirt kung sino yung magpa-register and then yung naka-register may with t-shirts, din mga 30 minutes lang na kuha ng mga pick na mga nakuan. Yung pinakamaraming nakuha, ayun na may premyo. At parang I don't know, parang ano ba 'yun? 5,000 ata yung prices nila, 5,000, 4,000, 3,000. Yung hanggang fifth prizes na ibigay. So maganda first activity, event na gagawin. But sabi ko dapat mayroong mga media para naman ako makita na alam ang Puka Beach isa sa pinakasikat na beach din ba sa Asia nung that was 2022 ata eh. Kasama ang Puka Beach na one of the famous beaches in Asia. So dapat ako that would be supporting Boracay as dito sa Long Beach natin. Napakaganda na gagawin nating event sa Yapak.